Praise God, hallelujah. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Muli binabati ko kayo sa matamis na pangalan ng ating Panginoon. At narito tayong muli na sa kabutihan ng Panginoon ay nakakapagpatuloy. Kaya sa pag-aaral natin mga kapatid ay magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dear Lord Jesus, minsan pa Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pangalan, Ama, sa bawat pagkakataon, araw na idinaragdag mo sa amin, Panginoon, at freedom na ibinibigay mo, Panginoon, O God, hallelujah, upang kami, Panginoon, samantalang may pagkakataon na ipinahihiram ka, ay makapagbahagi ng mga salita mo, makapag-aral nito, Panginoon, O God, hallelujah. At laging umaasa sa paglakip mo, Panginoon, at mayamang basbas na ibibigay mo sa amin upang kami, Panginoon, Lord God, hallelujah, ay magtamo ng biyaya, Panginoon, O God, sa anumang paraan na ibinibigay mo upang kami, Panginoon, O God, ay manatili na nagmamahal sa iyo. Basbasan mo kami, Panginoon, Ama, at sa araw na ito, Diyos, hallelujah, sa patuloy na pag-aaral, Panginoon, O God, ay inaasahan ka namin na ikaw, O Diyos, ang aming magiging kasama. I-bless mo kami, Panginoon, samantalang ang bawat saglit ay pinagkakatiwala sa iyo na nagpapasalamat, naghahatid ng kapurihan sa iyo lang pong banal at nag-iisang pangalan lang. Sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Okay, so, hello Maris. Okay, so magpapatuloy tayo mga kapatid ng pag-aaral natin sa Agad I Can Understand. At ito mga kapatid ay medyo mahaba at sapagkat ito ay talagang detail na pag-aaral tungkol sa Godhead. So ang ating topic ngayon mga kapatid, pagkatapos ng attributes ng Panginoon na pinag-aralan natin na siya ay omniscient, omnipotent, omnipresent God, at iba pang mga attributes niya mga kapatid. God is righteous, God is faithful, God is merciful, God is good, God is love, at God is a living being. No, doon tayo nagwakas. At ngayon mga kapatid ay ang title na His Inner Nature. Okay, ang kanyang kalikasang pangloob. So God is a spirit. Ang sabi dito mga kapatid, ang Bible ay nagbibigay ng maliwanag mga kapatid tungkol dito na ang Diyos ay espiritu. Subalit ano ba ang spirit, no? At siyempre walang pinaka-the best na illustration mga kapatid dito kundi ang hangin. At ang hangin mga kapatid ay alam natin na nakikita natin kung paano nito itinataboy ang maraming bagay kahit na ang boat, no? Ang bangka sa dagat mga kapatid ay kanyang naitataboy mga kapatid, no? At yung hindi natin siya nakikita pero alam natin na nandyan siya. At ang kagaya rin ng story ng isang batang lalaki, ng isang young man na kung saan ay nagpapalipad ng kanyang kite. Ano ba yung kite? Ayan, nalimutan ko na tuloy yung o basta yung kite mga kapatid, no? Mag-iisip ako ng marami at sobrang napakahaba, napakataas mga kapatid, burador yon. At napakataas at halos hindi makita sapagkat natatakipan ng ulap. At meron lumapit sa kanya, paano mo nalalaman nandiyan pa yung kite mo? Sabi niya, sapagkat nararamdaman ko kung paano niya ako hinihila. At ang nagdadala sa kanya ay walang iba kundi ang hangin. So, katulad ng hangin, ang Espiritu ng Diyos ay invisible, immaterial, and powerful. At ang Bible, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng isang tiyak o definite na proof na ang Diyos ay nasa spirit form at siya mga kapatid ay hindi makikita ng ating mga human eyes, ng ating mga naked eye, kung paano ang ating human spirit ay hindi rin natin matatouch, no? Ang sabi ng John 4:24, God is spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. At gayon din sa Exodus 33:20, Thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. At gayon din sa John 5:37, Ye have neither heard His voice at any time, nor seen His shape. Yan, kahit hubog niya mga kapatid, shape niya ay hindi natin nakikita. At gayon din sa 1 Timothy 6:16, Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. At gayon din mga kapatid sa 1 Timothy 1:17, Now unto the King eternal, immortal, invisible,
the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. At ganyan din sa John 1:18, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. At ganyan din sa 1 John 4:12, no man hath seen God at any time. So, walang nakakita sa Diyos, mga kapatid, no? At yun ang inihahayag ng banal na kasulatan. Subalit bawat tao, lalaki man o babae, at maging ang mga bata, mga kapatid, ay nakakaramdam ng paghila, mga kapatid, ng divine spirit, at nakakaalam, mga kapatid, na ang Diyos ay totoo. At doon, mga kapatid, sa Rome, sa isang obra maestra, mga kapatid, isang famous painting doon sa Rospigliosi Palace sa Rome, sa Guido Reni, ay naroon, mga kapatid, ang isang famous painting na tinatawag na De Aurora. At yun, mga kapatid, yung painting na yun ay nandoon sa ceiling. Kaya mula doon sa floor, sa pavement, no, ay titingala ka at ngawit na yung batok mo, mga kapatid, no, nahihilo ka na pagkatapos ng matagal mong pagtitig doon sa painting. So, yun ay naobserbahan, mga kapatid, at ang ginawa ng may-ari, mga kapatid, ay nagpalagay siya ng bababang salamin, mga kapatid, doon sa tapat ng painting na yon, at doon sa mirror na yon, mga kapatid, ay nag-reflect yung picture. So, pwede ka na ngayong yung maupo, mga kapatid, upang pag-aralan ang wonderful work na mayroong comfortability. Yan. So, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay gumawa precisely, mga kapatid, para sa atin ng gayong idea sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. At ang ating Panginoong Hesus, ang mirror ng kanyang deity. Sa yung express image ng Diyos, mga kapatid, no? Binigyan niya ng interpretasyon ang Diyos para sa ating mga dull hearts, no? Sa kanya, ang Diyos ay naging visible at gayon din, mga kapatid, comprehensible sa atin, no? Hindi natin magagawa, mga kapatid, na mahanap ang ating Panginoon. The more we try, mga kapatid, the more we are bewildered. Lalo tayong mamamangha, mga kapatid, no? At ang ating Panginoong Hesus ay dumating. At siya yung Diyos na kung saan ay bumaba dito sa lupa sa ipinantay ang kanyang sarili sa ating level. At yung ginawa niya, mga kapatid, yung maabot ang ating mga mahihinang mga kaisipan upang tayo ay makakuha, mga kapatid, ng katotohanan sa kanya na siya, mga kapatid, ay espiritu. Ang sabi dito, God is one. So, ang sabi nga, mga kapatid, ang commandments ay napupuno nito, mga kapatid, no? Deuteronomy 6:4 and 5. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. So, in-establish, mga kapatid, sa Old Testament at umi-echo sa New Testament sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Yung commandment na yon na isang fundamental doctrine sa mga Christian religion. At ito, mga kapatid, ang itinuturo natin na meron lamang isang Diyos, the Lord Jehovah. Ang sabi ng Deuteronomy 4:35, the Lord, He is God, there is none else beside Him. Walang iba kung hindi siya, mga kapatid, no? Deuteronomy 32:39, see now that I, even I, am He, and there is no God with me. So, walang ibang Diyos, mga kapatid, na kasama siya. 2 Samuel 7:22, there is none like thee, neither is there any God beside thee. Yan, mga kapatid, no? So, napakadaming verses sa banal na kasulatan na nagsasabi na walang ibang Diyos sa tabi niya, wala siyang kasama, walang Diyos kung hindi siya. Sa 1 Chronicles 17:20, O Lord, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears, sang-ayon sa naririnig ng aming mga tenga. Isaiah 43:10 and 11, I am He, before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Yan, mga kapatid, no?
So, maliban daw sa Kanya, walang ibang Savior, walang ibang Diyos. Malakay 2:10, have we not all one Father? Hath not one God created us? Hindi ba meron lang tayong isang Ama at meron lang tayong isa na Creator na lumikha sa atin? Mark 12:32, and the scribe said unto him, well, Master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He. Ayan, nasa New Testament na tayo mga kapatid, no? Ephesians 4:6, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. O yan. So, dito mga kapatid ay wala na siguro tayong hahagilapin pa mga kapatid na ibang Diyos sapagkat tunay na pinatutunayan ng mga verses na ito na meron lang isang Diyos. 1 Corinthians 8:6, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him. Yan, tayo'y nasa Kanya. So, ang sabi dito, how many are in the Godhead? Ilan ba mga kapatid ang nasa Godhead, ang nasa pagka-Diyos? So, dito'y makikita natin mga kapatid ang iba't ibang paniniwala ng tao. At walang higit na pagtatalo mga kapatid na dumarating sa mga Christian people concerning the Godhead, kung hindi ito lang mga kapatid religious subject na to. Practically, ang bawat isa mga kapatid ay nag-a-agree na ang Diyos ay eternal, omnipotent, omniscient, omnipresent, holy, full of love and mercy, righteous and just, no? Lahat nagkakaisa diyan mga kapatid, no? At itong iba't ibang theories nito mga kapatid tungkol sa Godhead ang nagbibigay ng confusion at saka ng kamalian, ng error. At upang tayo makagain mga kapatid ng better idea sa variety o sa iba't ibang opinion mga kapatid tungkol sa topic na ito, i-examine natin mga kapatid ang konti doon sa mga theories na yon o ang ilan sa mga theories na yon. At bago tayo, ang sabi dito, before you take sides, look at all sides. Yan. So, number 1 mga kapatid, ang una ay ang atheism na ang ibig sabihin na ay would you believe? None. Yan mga kapatid, no? Wala kang pinaniniwalaan. So, the word theism is the belief that there is a God. Yun ang word na theism. Belief that there is a God. Paniniwala na mayroong Diyos. Atheism comes from the Greek word atheos, meaning without God, or the denial that a God exists. So, yung theism ay ang paniniwala na mayroong Diyos. Pero kapag ito ay naging atheism na, ay hindi na ito naniniwala na may Diyos na nag-e-exist. So, ang isang tao mga kapatid ay kinukonsider na atheist sa mga Greeks mga kapatid kapag idinedeny niya ang existence ng mga Diyos na ipinoproklama mga kapatid ng isang bansa. Ang mga pagans ay tinatawag ang mga Kristiyano na atheist sapagkat hindi nila ina-acknowledge or kinikilala ang mga hidden gods at hindi nila sinasamba sila. Kapag tayo nagsasalita ngayon ng atheist, yun ay nangangahulugan na ang isang tao mga kapatid ay either dinedenay niya or siya ay walang alam or siya forsaken by God. Yan sabi mga kapatid, no? Throughout the Bible, walang reference mga kapatid na ginawa para sa tao na kung saan ang kaisipan mga kapatid ay tungkol sa Diyos ay inalis o in-erase. Sorry. Ito mga kapatid ay hindi nagiging disrespect mga kapatid ang makipag-argue o makipagtalo mga kapatid sa isang atheist. Rather, ang salita ng Diyos ay naghahayag, the fool hath said in his heart, there is no God. Psalms 53:1. Ayan. So, yun lang mga fools, mga kapatid, ang nagsasabi na walang Diyos. Okay, so, sumunod, monotheism, no? Or, how about one? Yan. So, ang paniniwala mo ay isa-isa lang. So, monotheism is the ancient doctrine that God is one, not many. It can be summarized sa pamamagitan ng verse sa Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So, ang Judaism, mga kapatid, ang Islam or Mohammedanism at ang Christianity ay nag-a-agree sa bagay na to. Gayunpaman,
no? Ang mga Hudyo, mga kapatid, ay naniniwala sa kanilang Mesaya na magiging isang Diyos, mga kapatid, ng Old Testament, coming in the form of man. Yan. So, ang mga Muslims naman ay naniniwala na walang Diyos kung hindi si Allah, the God, ang Diyos, no? Yan, mga kapatid, ang tungkol sa monotheism. Deitheism, or would you believe to? Ito naman, meron namang naniniwala, mga kapatid, na dalawa ang Diyos. So, deitheism is a belief in two gods. Naniniwala sila sa dalawang Diyos. Somehow, yung nature ng Diyos, mga kapatid, ay nilikha sa anak ng Diyos, mga kapatid, ng pasimula, na ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng delegated authority ay nag-create ng lahat ng bagay na ginawa. Ito'y paniniwala na yung origin, mga kapatid, ng Son of God is the sonship relationship. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, yung impression ay yung merong senior at saka merong junior God. Ayan. So, ito yung origin, mga kapatid, ng deiteist ay merong created Son but not His origin as God. Okay? In uncreated sense. So, merong junior God at merong senior God. Yan, mga kapatid, ang deiteism. Tritheism, or would you believe three substances? So, tritheism is the belief in three distinct gods in the Godhead. That is, three distinct substances. The Father, Son, and the Holy Ghost are three co-equal distinct beings, united by one will and purpose. By one will and purpose, sila, mga kapatid, ay nagkakaisa. Ang bawat isa sa kanila ay merong katawan, merong soul, at merong spirit. So, sila ay distinct, sila ay bukod-bukod, mga kapatid. Sila hiwa-hiwalay. At sila, mga kapatid, ay pare-parehong may katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Iyan ang paniniwala ng tritheism. Polytheism, or would you believe many? Yan, mga kapatid, no? Naniniwala naman sila na maraming Diyos, mga kapatid. So, polytheism is the doctrine of a plurality of gods. Ayan, marami, plural, mga kapatid, no? Isang tao na naniniwala, mga kapatid, na mayroong dalawa or more gods or many gods. Yan, mga kapatid. So, polytheism ay ang exact opposite ng monotheism. Sa monotheism, isa lang ang Diyos niya. Polytheism, marami ang Diyos niya. Mga kapatid, maaring dalawa, tatlo, or mahigit pa. At ito, mga kapatid, ay nalilink sa mythology ng idol-worshipping religions na meron ang mundong ito. Na meron silang object, mga kapatid, of worship na kung saan, mga kapatid, ay either invisible, distant, or visible. Maaring visible, maaring hindi, maaring nasa malayo. Ayan. So, pantheism, or how about God nature? Kita nyo, mga kapatid, ang mga naguguluhang isipan ng tao, mga kapatid, kaya dumarating ang ganitong iba't ibang paniniwala. So, pantheism is the doctrine that all things are simple modes or manifestations of God, no? Lahat ng bagay, imagine niyo, pagtuturo na ang lahat ng bagay ay manifestation ng Diyos, kapahayagan ng Diyos. So, inaakala nito, mga kapatid, na ang nature ay isa, mga kapatid, at pare-pareho. Ayan. Yung mga kaluluwa ng tao, mga kapatid, ay modification lang, mga kapatid, ng divine substance. At consequently, ang pantheism, mga kapatid, ay nag-i-ignore sa personality of both God and man, at binubura nito, dinedestroy nito ng lubusan, mga kapatid, ang consciousness ng kasalanan. Thus, man is turned into a self-idolater. Ayan, mga kapatid. So, nagiging Diyos na niya ang kanyang sarili. So, ang atheist, mga kapatid, ay nakakaunawa at sumasampalataya sa nature at ang lahat, mga kapatid, na nilikha. Subalit, dinedenay nito na merong Diyos. Ayan, mga kapatid, no? So, ayun ang paniniwala, mga kapatid, ng atheist. Naniniwala sila sa nature at ang lahat ng yon ay nilikha. Pero hindi sila naniniwala, mga kapatid, na merong Diyos na lumikha nun. Ang pantheist
ay naniniwala mga kapatid sa existence ng divine being. Subalit, nararamdaman niya mga kapatid na He is the same as nature. Ang Diyos ay kagaya lang ng nature. Ayan mga kapatid. Walang nature except God. Walang kalikasan mga kapatid maliban sa Diyos. So, ang mga Kristiyano, mga kapatid, ay nakakaunawa that both God and nature ay nandyan, nag-e-exist. Gayunpaman, sila'y naniniwala, mga kapatid, sa sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Diyos na nag-e-exist before the universe was ever created. At yun ay pinaniniwalaan natin, mga kapatid, no? So, materialism or it's all that matters. Iba naman ito, mga kapatid, no? So, materialism is the doctrine that denies the existence of spirit or anything but matter. Yan. Dinedenay nito mga kapatid ang existence ng spirit. Hindi sila naniniwala mga kapatid sa spirit or anything but matter. Yan. So, there could be no intelligent and personal creator according to this belief. So, hindi sila naniniwala mga kapatid na mayroong creator. So, ang creation itself, mga kapatid, ay hindi nila mapaniwalaan, hindi nila maunawaan, mga kapatid, at therefore, impossible. Ayan. So, ang spirit, mga kapatid, is absolutely denied, and matter is the fundamental principle of all things. It's all that matter. Yan, mga kapatid, no? Kung ano yung mahalaga, kung ano yung pinahahalagahan nila, yun. Okay, humanism or would you believe man worship? Yan mga kapatid, no? So, pagsamba mga kapatid sa tao. Humanism places its central importance and value in man. O yan, ang kanilang mga kapatid focus ay sa value ng isang tao, yung kanyang kakayanan, yung kanyang aspirations, yung kanyang achievements sa earthly life na meron ang tao. At ang pananampalatayang ito mga kapatid ay nananatili na sa perfectibility ng isang human nature na hindi kailangan mga kapatid ang tulong ng biyaya ng Diyos. Yan. So, ang ibig sabihin, ang tao mga kapatid ay nag-e-evolve sa kanyang umiikot sa kanyang achievements mga kapatid, no? Sa kanyang ideal place mga kapatid na walang tulong ang Diyos or supernatural intervention, no? Hindi niya kailangan ang intervention na nanggagaling sa Diyos o yung tulong na nanggagaling sa Diyos. So humanism mga kapatid first began in the philosophy, literature and art of ancient Greece and Rome. Sa pamamagitan ng mga centuries mga kapatid na dumaan ay nagpatuloy ito na nag-flourish, no, sa philosophy, sa art, sciences at ngayon mga kapatid ay sa teaching ng evolution and human rights. Yan. Kaya sa evolution mga kapatid, no, tao nang galing sa unggoy. Okay, so Trinity or would you believe three persons? So, ang doctrine ng Trinity, mga kapatid, ay alam natin, mga kapatid, na mayroong isang Diyos na nag-e-exist sa three separate and distinct persons. Ang Diyos ay pinaniniwalaan nilang nandyan, pero mayroong tatlong distinct persons. Iba-iba sila. Sila, mga kapatid, ay naghahayag na ang mystery ito ay above human reasoning. Ano? At ang sabi niya, subalit since na ang supernatural ay above nature, ay bakit hindi siya maunawaan mga kapatid only in natural terms? Bakit hindi siya maunawaan sa gayong bagay? So, bagaman merong tinatawag na divine nature, sinasabi nila na yung divine nature na ito mga kapatid ay distinction ng Father, Son, and Holy Ghost as three subjects or persons. So, yung tatlong ito mga kapatid ay nagse-share equally at meron silang pagkakapare-pareho mga kapatid sa bawat isa. At yung nature at perfection na yon ay ang tinatawag na one true God. To sum it up mga kapatid, yung three persons na ito ay co-equal, co-eternal, and co-existent as one God. Pero sila'y distinct. Iba-iba sila. Ibang Ama, ibang Anak, ibang Espiritu Santo. Ayan. Pero isa lang daw ang Diyos.
Okay, Christian monotheism, or how about one God with three manifestations? So, ang Christian monotheist ay nagkakaiba mga kapatid sa mga Trinitarian sa maraming points. Sa mga Jews, mga kapatid, ay yung ganap nilang sinasang-ayunan mga kapatid na meron lang isang Diyos, of course, no? Doon sila nahubog. Subalit itong Diyos na ito mga kapatid sa Old Testament ay dumating sa anyo mga kapatid ng isang Messiah o ng isang tao, at yun ay si Jesus Christ. Ang Christian God mga kapatid is the same God as the Hebrew God. The same God with the same attributes. Yan. So, matapos ng ating Panginoon mga kapatid ay umakyat sa langit, yung same one God na yon ay nagpadala ng kanyang Espiritu into the hearts of the people bilang tinatawag nating Holy Ghost baptism. At bagaman ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid ay isang Diyos sa Old Testament, ang kanyang katawan ay hindi nagko-contain mga kapatid ng yung buong pagka-Diyos, sapagkat sino bang makaka-contain mga kapatid sa Diyos, mga kapatid, no? Sabi nga ng Panginoon kay David, ipagagawa mo ko ng templo. Paano ako makakontain ng templo upang ako'y manahan doon? Sapagkat siya ay sumasaklaw sa langit, sa lupa, at sa lahat ng dako, mga kapatid, no? Bagaman sinabi ng banal na kasulatan na all the fullness of the Godhead dwelleth in Jesus bodily, no? Pero nandun pa rin ang Diyos sa langit. Kaya nga tumitingala pa ang ating Panginoon nang siya'y nasa katawang lupa, tumatawag sa Ama. Diba, no? So, yung total quantity ng Diyos mga kapatid ay hindi naka-enclosed mga kapatid sa human, sa small body ng ating Savior, ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit yung total quality ng kanyang Godhead mga kapatid, no, ay nananahan sa kanya. Siya mga kapatid ay meron lang katawan ng Godhead mga kapatid, at ang lahat ay nakakita sa pamamagitan ng kanilang mga human eyes. Nakasama nila, nakasalo nila, nakausap nila ang ating Panginoon. Sabi nga ng Colossians 2:9, yung sinabi ko, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, ang Christian monotheist resent the word person, no? Tinatanggihan natin mga kapatid yung word na person upang gamitin at i-describe sa Godhead. Yung term na yon mga kapatid ay ginagamit upang i-identify ang human beings lang, ang tao lang. So, yung substance ng Diyos ay espiritu. Walang flesh, walang blood, walang bones, katulad ng tao. At yung term, mga kapatid, na person ay ginagamit sa lahat. It should be limited sa ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos, since He was truly a human being, no? Gayunpaman, ang Christian monotheist ay hindi nagde-deny sa Father, Son, and Holy Ghost. Yung nire-reject lang natin mga kapatid yung idea na nag-express in terms as three separate and distinct persons in the Godhead as God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Yan mga kapatid, no? Hindi tayo sumasang-ayon doon. Inihayag ng Panginoon mga kapatid ang kanyang sarili sa mundong ito sa three principal ways. As the Father, He created us, loves us, and provides for mankind. The Father changed a portion of Himself into a body of flesh and bones and lived among men in the form of Son of God. At yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos na ang ating Panginoon ay nag-ascend sa heaven, the Father came to live in the hearts of men in a spiritual form known as the Holy Spirit. Nung ang Espiritu mga kapatid ay dumating sa buhay natin, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Okay. So, sa iba mga kapatid ay maaaring useless na i-discuss ang kahalagahan mga kapatid ng Godhead theories. Ano ang magagawa nitong pagkakaiba? Naniniwala ka sa isang Diyos sa tatlong persona na pininiwalaan mo na yun na iisa. Subalit, meron pang higit doon. Ang Godhead question ay yung bang strongly na nakalink mga kapatid with our form of baptism. Trinitarians will not accept Jesus' name, baptism, dahil nag-i-interfere yun mga kapatid sa kanilang theory about the three persons. Yan. At
Sa maraming centuries, mga kapatid, yung greatest question sa religion ay naging, what must we do with Jesus? Anong gagawin natin kay Jesus? Who was He? Sino ba siya? Siya ba ay Diyos or tao or both? Yan, mga kapatid, no? Yung sagot sa tanong na ito, mga kapatid, ay merong magagawa, mga kapatid, sa ating eternal destination, sapagkat sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Ayan, mga kapatid, no? Kaya kapag inunawa natin, mga kapatid, yung mga verses na yon, yung kung paano, kaya nga sabi ng Panginoon, search the scriptures, no? For in them ye believe ye have eternal life, and they are they that testify of me. Kaya doon natin makikilala, doon yung revelation. Bakit kailangan gawin na parang nakakalito, mga kapatid, ng scripture, no? At kailangan talagang saliksikin at pag-aralan. Sapagkat doon nakikita ng Panginoon yung mga interested na tao na makilala siya. Yun ang isasagot ko doon, mga kapatid, di ba? At kung hindi interesado ang tao, hindi mo sasaliksikin upang makilala siya. So, ang sabi dito, what's in a name? No, ano ba yung nasa pangalan, no? Ang pangalan mo, ang pangalan ko, mga kapatid, ay special sa atin. Ito yung nag-identify at dinidistinguish nito, mga kapatid, ikaw mula doon sa yung kung kanino man, mga kapatid, dito sa lupa. At isang philosopher, mga kapatid, ang nagsabi, the sweetest music to any human ear is the sound of His very own name. Kapag nabanggit yung Panginoon, oy, nasabi yung pangalan ko, andun pala ako. Di ba? Masaya tayo, mga kapatid, no? Kahit mapakla pa ang pangalan natin, no? Sa pandinig ng iba. Pero kapag narinig na tinawag ang ating pangalan, iba yung dating nun, di ba? So, ang mga pangalan, mga kapatid, ay merong special meanings. Kapag ang isang mag-asawa, mga kapatid, ay nag-e-expect ng isang anak na darating, yung pagbibigay ng pangalan, mga kapatid, doon sa isisilang pa lang, nasa tiyan pa lang ng kanyang ina yung bata. Kapag nalamang lalaki, nalamang babae, ito ang papangalan natin sa kanya kapag lalaki siya, at itong ipapangalan natin sa kanya kapag babae ang naging anak natin, no? At kung minsan, binibigyan natin ng konsiderasyon yung ating pangalan ng ating parents or ng ating best friend o ng sino mang mahal at malapit sa atin, di ba? Kagaya dito, mga kapatid, no? Merong isang kapatiran, mga kapatid, na very close doon sa magkapatid na pamangkin ko, no? Ang isa ay si Joanna at ang isa ay si May. So, ang anak nila ay babae at ang ipinangalan nila sa kanilang anak, Joanna May. So, yun, mga kapatid, no? So, at yun ay nakakapagbigay ng saya, mga kapatid, no? At yung salita, mga kapatid, the word itself, mga kapatid, ay nagbibigay, mga kapatid, ng tunog na something special. Kagaya halimbawa, mga kapatid, ng pangalan ni Sarah, na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay princess. At ang pangalan Jonathan, mga kapatid, na ang ibig sabihin ay a gift of Jehovah. So, kita nyo mga kahulugan ng pangalan na yon, mga kapatid, no? So, sa pagsasaliksik daw, mga kapatid, upang higit nating maunawaan ang Diyos, ay mahalaga na i-consider natin individually ang mga pangalan na kanyang ginagamit upang i-describe ang kanyang sarili. Bawat isa sa kanila ay nagsisignify ng different relationship, mga kapatid, sa kanyang pagiging divine sa ating tao. Kapag siya, mga kapatid, ay nag-approach, no, ang caution, mga kapatid, ay kinakailangan upang mapigilan ang tao mula sa pagdadala ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan, no? Taking the name of the Lord in vain. At yun, mga kapatid, ay isa sa naging kautusan niya. So, kahit na, mga kapatid, bago isulat ang kanyang pangalan, yung tao, mga kapatid, na susulat ng kanyang pangalan ay kinakailangan muna oblige siya sa kanyang sarili na maghugas at magbihis, mga kapatid, ng isang malinis na linen garment at maging kinakailangan, mga kapatid, ay malaya siya, mga kapatid, sa anumang karumihan. Isipin mong paglilinis yun, isusulat lang nila ang pangalan ng Panginoon. So, ang madiscover natin, mga kapatid, ang Diyos ay kagaya ito ng pagbubukas daw ng boxes, mga kapatid, no?
boxes within boxes, at secrets within secrets, mysteries within mysteries, subalit in a reverse way. Sapagkat kung tayo nagbubukas, mga kapatid, magsisimula muna tayo sa malaki, no? Tapos paliit ng paliit. Pero siya, mga kapatid, ay mabubuksan natin siya una sa maliit na bagay lang. Doon una natin siya nakilala sa maliit na bagay lang. Hanggang sa mamangha tayo, mga kapatid, samantalang tinutuklas natin ng ating Panginoon, pinag-aaralan natin siya, palaki siya ng palaki sa atin. At doon natin sasabihin na napaka-wonderful, almighty ang ating Panginoon. No? So, ang sabi dito, mga kapatid, let's search first in the Old Testament. Katulad, mga kapatid, ng word na Elohim. So, ang Hebrew word Elohim, mga kapatid, ay enclosed in parenthesis dito kung paano siya isinulat noon, ay El, tapos das, O, das, Him. H-E-E-M. Elohim. Ay translated into English, mga kapatid, as God. At ito'y nag-a-appear, mga kapatid, 2,500 times sa Old Testament. God or Elohim first is used in connection with creation. So, yung El, mga kapatid, ay yung Elohim, mga kapatid, ay ginamit in connection with creation. Katulad ng sinabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, ang Elohim, mga kapatid, ay ipinakikilala bilang isang buhay na Diyos sa power ng creation. At ang abbreviated singular, mga kapatid, form ng Elohim is El. No? Kaya kapag nakita natin El Shaddai, no? El Konkona, El Adonai, no? Ang El doon, mga kapatid, ang ibig sabihin ay God. Okay, so Yahweh or Jehovah. So the Elohim of Israel identified himself with a very special name. So pinakilala niya, mga kapatid, ang kanyang sarili sa Israel, mga kapatid, bilang isang napaka-espesyal na pangalan. At wala maging ngayon sa kapanahon ng ito, mga kapatid, ang makapag-contain, mga kapatid, ng exact pronunciation ng kanyang pangalan. Since ang written Hebrew, mga kapatid, ay walang ginamit na vowels, walang ginamit na vowels. At ito, mga kapatid, ay yung sinasalita lang nila, mga kapatid, na merong parang vowel na ginamit. Subalit iyon ay nangyari centuries later, mga kapatid, nang ang mga Jewish scholars ay nagdagdag na ng mga vowel sa Hebrews Bible. Yan. So, gayunpaman, mga kapatid, walang nag-attempt, mga kapatid, no, na magdagdag ng vowels, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. At ito, mga kapatid, sa mga devout Jewish belief, mga kapatid, no, yung pag-pronounce ng kanyang pangalan ay maaari daw mag-take ng kanyang pangalan in vain. So, gayon sila napakaingat, gayon sila takot na takot, mga kapatid, na yung sa pagsulat ng pangalan ng Panginoon, sa pagbigkas, mga kapatid, no? At yung ang sabi dito, mga kapatid, yung pagdaragdag, mga kapatid, doon sa Hebrew letters, mga kapatid, na YHWH ay pinopronounce nila, mga kapatid, as Yahweh. At ang pronunciation pala doon ay Yahweh. Yahweh. Tayo Yahweh, no? Yahweh. So, yung pangalan yun, mga kapatid, ay masusumpungan more than 7,000 times sa Old Testament, at ito, mga kapatid, ay nagdadala ng isang special na kaunawaan, mga kapatid, no? At sa Hebrew, Yahweh, mga kapatid, ay nagsisignify ng existence. At ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa Diyos as self-existent one or the eternal. He who was and is to come. Yan, mga kapatid. So, samantalang ang Elohim, mga kapatid, ay ginamit, no, both sa true God and false gods. So, ang Elohim, mga kapatid, ay hindi lang sa tunay na Diyos ginagamit nila, kung hindi maging sa false gods. Samantalang ang Yahweh ay ginagamit only for the true God. Yan, mga kapatid, ang kaibahan. Kapag Elohim, pwede pala nila itong gamitin kahit sa false gods at sa true God.
Pero kapag sinabi mga kapatid na Yahweh, yon ay ginagamit lang mga kapatid sa tunay na Diyos. So, another word mga kapatid that is often used to transliterate wide HWH is the name Jehovah. Transliterate means to express or write in the alphabetic characters of another language. At gayon pa man mga kapatid, ilan sa mga scholars mga kapatid ay hindi nila nararamdaman na ang Jehovah mga kapatid ay worthy transliteration nor an acceptable translation ng original. Ang Yahweh or Jehovah ay almost always translated in English by the word Lord. Kaya minsan nagbabasa ako ng Bible mga kapatid, no? At napapansin ko kasi yung the Lord our God, no? Yung Lord ay capitalized lahat. L-O-R-D. Lahat yun capitalized. Pero yung God, capital G-O-D. Small letter lang yung O-D. Pero yung capitalized ay ang G lang. Pero sabi ko, bakit kapag Lord ay capitalized lahat, pero yung God ay capital letter G lang, at pagkatapos small letters na yung O-D. So, ito ang sagot mga kapatid, no? Yahweh or Jehovah is almost always translated into English by the word Lord. Dito, L-O-R-D, capitalized lahat. As God was revealed to His people, He introduced Himself as the Lord, Jehovah, the Elohim, God of Israel. At dahil ang word na Elohim ay ginagamit at pwedeng gamitin sa true God at sa false God, no? Ay capital letter G, small letter O-D. Pero kapag sinabi nila mga kapatid, ang tinutukoy nila ay si Jehovah o Almighty God, ay Elohim mga kapatid, Lord. Capital letter lahat yun. Kaya kung yun ay mapapansin nyo sa Bible ngayon, nauunawaan na natin. So, kay Abraham mga kapatid, siya nagsalita, I am the Almighty God. L. Walk before me and be perfect. Genesis 17:1. Yan. So later mga kapatid, ang Diyos ay nag-establish mga kapatid ng kanyang covenant kay Jacob at nagsabi sa Genesis 28:13, I am the Lord, Jehovah. Ayan mga kapatid, capitalized lahat mga kapatid sa Bible ang Lord dito, I am the Lord. Na yun ay walang iba kundi ang Jehovah, the God Elohim of Abraham, your father, and the God Elohim of Isaac. So, yung name na Jehovah, mga kapatid, ay nahayag bilang God's moral and spiritual attributes of righteousness, holiness, love, and redemption. At yung mga qualities ng Diyos na yon, mga kapatid, ay compounded with God's name to portray upang ipakilala o isalarawan, mga kapatid, si Jehovah in some aspect of His character in meeting human need. Upang katagpuin mga kapatid ang pangangailangan ng tao. So, sa pang-ayon sa kanyang karakteristik. So, 10 different words mga kapatid ang pinag-combine with Jehovah. Usually, in some historic incident na kung saan mga kapatid ay nag-demonstrate further na kung ano si Jehovah mga kapatid, kung ano talaga siya. At ito mga kapatid ay ang mga Jehovah titles. So, for example mga kapatid, no, ang isang isang napakalaking crisis mga kapatid sa buhay ni Abraham nang ang Panginoon ay nag-utos sa kanya na ang kanyang anak na si Isaac ay i-offer sa kanya bilang isang burnt offering. At unaware mga kapatid na siya ay tinetest ng Panginoon, si Abraham ay nag-demonstrate ng kanyang tremendous na pananampalataya at si Abraham mga kapatid ay nag-prepare ng altar para sa sacrifice. Si Isaac ang nagtanong, Ama, narito ang apoy, narito ang kahoy, pero nasaan ang lamb na susunugin? At si Abraham ay sumagot, God would provide Himself a lamb. So, kung papaanong si Abraham, mga kapatid, no, yung kanyang kamay na nagtaas ng punyal, mga kapatid, upang patayin ang kanyang anak, the angel of Jehovah ay nagpahinto sa kanya. Now the Lord knew that he feared God since he would not withhold his only son.
So, ang isang ram, mga kapatid, ang nakita natin na naging kapalit ng alay na iyon ay dapat ay si Isaac. Sa Genesis 22:14, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Ayan. So, ang Jehovah titles, mga kapatid, ay dito tayo ngayon. So, siya tinawag na Jehovah Jireh, at yun ay Jesus. Jehovah will see or provide. Genesis 22:14 yung binasa ko. Number 2, Jehovah Rophe. Jehovah that healeth thee. At yun ay sa Exodus 15:26, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Yan, mga kapatid, no? Siya yung ating tagapagpagaling. Siya yung ating provider. Siya yung ating tagapagpagaling. Tingnan nyo naman kung anong Diyos meron tayo, no? Sa pag-aaral na to. Number 3, Jehovah Nissi. Jehovah my banner. Exodus 17:15. Kaya kung meron tayong battle sa buhay, mga kapatid, no? Exodus 17:15, and Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Yan. Number 4, Jehovah Emkades. Jehovah that sanctify you. O, kita nyo, mga kapatid, pinapaging banal pa tayo, mga kapatid. Exodus 31:13. Speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that sanctify you. Unawain natin yon, mga kapatid. No? Akala natin ang Sunday natin ay ganun lang. Pero dito, mga kapatid, no, Jehovah Emkades, Jehovah that sanctify you. Sinasanctify pala tayo ng Panginoon kapag tayo ay nandoon sa church at iginagalang natin ang Sabat ng ating Panginoon. So, minsan binabaliwala natin, mga kapatid, ito at patuloy tayong hindi nagbibigay halaga. Marami namang Sunday at ipinagtatrabaho natin yon o kung saan natin ginugugol, mga kapatid, no? Pero nagsasanctify sa atin. Doon tayo sinasanctify ng ating Panginoon. Hallelujah. Then, Jehovah Shalom. Jehovah send peace. Judges 6:24. Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Unto this day it is yet in Ophrah of Abiserites. Ayan, mga kapatid, no? Jehovah Sabaoth. Ang Sabaoth dito, Zabaoth. Jehovah of hosts. 1 Samuel 1:3. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. Ayan. So, pagkatapos, mga kapatid, ay Jehovah Sidkenu, Jehovah our righteousness. Jeremiah 23:6. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name whereby he shall be called the Lord our righteousness. Amen. Ang sumunod, Jehovah Shammah, Jehovah is there. Ezekiel 48:35. It was round about 18,000 measures, and the name of the city from that day shall be, the Lord is there. Ayan. Jehovah Rohi, Jehovah my shepherd. Psalms 23:1. At alam natin itong lahat. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kita nyo naman yon, mga kapatid. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako mangangailangan pa. Bakit, mga kapatid? Andyan na lahat provided na ng ating Panginoon. Jehovah Elyon, Jehovah Most High. Psalm 7:17. I will praise the Lord according to his righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. Ayan, mga kapatid, no? So, pumatungo tayo, mga kapatid, sa iba pa, kagaya ng Jah. J-A-H. No? Ang Jah, mga kapatid, ay abbreviated ng form of Jehovah. At ang salitang ito, mga kapatid, ay makikita natin 49 times sa original Hebrew version ng Old Testament. Subalit ginamit din, translated incorrectly as Lord with the small capitals. Yan, mga kapatid, no? Sapagkat si Jehovah, mga kapatid, ay unutterable name,
Hindi basta magbibigkas mga kapatid ang pangalan niya. Jah was incorporated into personal names such as Isaiah, Jeremiah, Elijah, Abijah, Abraham, and others. Ayan mga kapatid, no? So ito ay abbreviation mga kapatid ng Jehovah. Eloah, E-L-O-A-H. Ito naman mga kapatid ay Elohim who is to be worshipped. So ang Eloah mga kapatid ay nagsasalita mga kapatid patungkol sa kalooban ng Diyos rather than His power. No? Yung kalooban niya kaysa doon sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pangalan mga kapatid ay associated with worship. At yun ay sinasabi ng Deuteronomy 32:15 and then verse 17. At ito mga kapatid ay upang ang kanyang title mga kapatid ay kapag ginamit ay maging contrast mga kapatid doon sa mga ginagawang mga false gods or idols. Tingnan natin ang Deuteronomy 32:15. Ang sabi mga kapatid, "But Jeshurun waxed fat and kicked. Thou art waxen fat, thou art grown thick, thou art covered with fatness. Then he forsook God, which made him, and lightly esteemed the rock of his salvation." 17. They sacrificed unto devils, not to God, to gods whom they knew not, to new gods that came newly up, whom your fathers fear not. Yan mga kapatid, no? So, tumaba siya, at siya mga kapatid ay sinipa. Mahirap talaga yung tumataba, no? Sorry, hindi, biro lang yon. Yun ang sinabi dito mga kapatid dahil nakalimutan niya ang Panginoon. Ayan. At pinabayaan niya mga kapatid, no? So, sila ay nag-sacrifice, hindi na sa Diyos mga kapatid, kung hindi sa mga diablo na. Okay, so, Elyon mga kapatid, no? Elyon first occurs in Genesis 14:18 with El. Ayan mga kapatid. At ito ay translated sa English na the Most High God, possessor of heaven and earth, who divides the nations their inheritance. Okay? At yun ay Genesis 14:18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Ayan mga kapatid, no? As sa Psalms 82:18, he is over all the earth. At yung title na Elyon mga kapatid ay 36 times na ginamit sa Old Testament at translated as God. Shaddai. So Shaddai mga kapatid, in every case translated Almighty, at ito ay makikita natin 48 times sa Old Testament. At ito'y tumutukoy sa God as one who nourishes, satisfies, and supplies. So El Shaddai is translated God Almighty or Almighty God. Ang Shaddai mga kapatid is the omnipotent one, all-sufficient. At yung pangalang ito ay unang makikita mga kapatid sa Genesis 17:1 na naghahayag mga kapatid ng na siya na tumawag kay Abraham upang lumakad siya na kung saan ay naroon ang supply sa kanya sa lahat ng kanyang pangangailangan. So, ang sabi ng Genesis 17:1, "And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me, and be thou perfect." Adonai. So, ang Adonai mga kapatid is translated as Lord with a capital and small letters. At ito'y nag-occur mga kapatid ng 300 times sa Old Testament. It means Lord, ruler, or judge. At ito'y naghahayag ng relationship ng Diyos mga kapatid sa kanyang mga creatures, at siya mga kapatid ay nag-e-expect sa kanila. Yan. So si Joshua mga kapatid, no, na yung naramdaman niya na siya ay nagapi at nandoon siya sa kapanglawan ay tumingin ng direksyon mula sa Panginoon Diyos, yung kanyang Adonai, at ang kanyang bilang servant mga kapatid ay tumitingin siya sa kanyang master. Ang sabi niya mga kapatid sa Joshua 7:7-8, "And Joshua said, Alas, O Lord, Adonai," ang ibig sabihin nun, "God, wherefore hast thou at all brought this people over Jordan, O Lord Adonai? What shall I say when Israel turneth their backs before their enemies?
Ito yung mga kapatid, yung natalo sila sa Ai. Pagkatapos ng magiba nila yung Jericho, at ang sumunod na laban ay ang Ai, na nagkasala doon si Achan, at gumawa siya ng hindi tama, mga kapatid. Kaya sila ay yung merong namatay, mga kapatid, sa Israel, at ito ang sinasabi ni Joshua. Ayan, mga kapatid, no? So, doon lang muna tayo, mga kapatid, no? At dito makikita natin, mga kapatid, sa mga pag-aaral na ito, kung anong klaseng Diyos ang meron tayo, kung gaano tayo kapalad, mga kapatid, no? Na anuman ang sitwasyon natin sa buhay, wala na tayong maidadahilan, mga kapatid. Kaya sinabi yun ni Apostle Paul, mga kapatid, sa Romans chapter 1 verse 20. Wala na tayong maidadahilan, mga kapatid, sapagkat inihayag niya ang kanyang sarili maging ang kanyang pagkadiyos upang tayo'y wala ng maidahilan. No? Kaya itong pag-aaral na ito, mga kapatid, na napaka-detailed tungkol sa Diyos, mga kapatid, kapag hindi pa naman natin nakilala ang Panginoon at hindi natin nakilala kung gaano tayo kapalad, ay hindi na natin talaga masisisi ang Panginoon na siya'y magalit sa atin. No? Kaya, pag-aralan natin mabuti siya, mahaba pa to, mga kapatid, no? At sa susunod ay pag-aralan natin ng what was God like in the Old Testament. So, yun ang susunod nating topic. Samantalang tayo ay hihinto muna ngayon dahil nakaisang oras na po tayo, no? Okay, so tayo manalangin, mga kapatid, at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Dear Lord Jesus, muli, Panginoon, salamat o Diyos, hallelujah, sa kapahayagan na ipinakikita mo sa amin upang makilala ka namin, Panginoon, na nag-iisang Diyos, na sinabi mo mula sa Old Testament, Panginoon, wala kang nakikilalang naunang Diyos sa iyo, wala ring susunod sa iyo, walang nasa tabi mo, wala kang kasama, Panginoon God. At kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kapahayagang ipinauunawa mo sa amin upang ikaw na Diyos, hallelujah, na nagiging kalituhan ng maraming tao, Panginoon, ay nagiging hayag, Panginoon, sa amin ngayon. Kaya pagpalain mo, Diyos, ang bawat isang nakakarinig at sa mga verses na nawa, Panginoon o God, mag-take note sila upang ito, Panginoon o God, mismo ay kanilang reviewin, pag-aralan, at ikaw, Panginoon o God, ay makilala naming lahat ng buong lalim at maging matatag kami, Panginoon, sa paniniwalang iisa ka lang. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, Ama, at patuloy ka namin, Panginoong, inaanyayahan na maging kasama namin, Panginoon, lalo na sa mga susunod pang pag-aaral upang ikaw, Panginoon o God, ay mahayag sa lahat. Samantala, Panginoon o God, pagpalain mo ang aking mga kasama ngayon, Panginoon, ang mga kaibigan nila na maaring ma-share nila nito, Panginoon God, ay pagpalain mo, buksan mong lahat ang aming mga unawa, lalo na ang unawa ng aming mga puso upang maging hayag ka sa amin, Panginoon. At wala kaming sambahin kundi ang Diyos na iisa ng langit at lupa. Sa iyo ka namin, Panginoon, inihahatid ang lahat ng panalangin ito, Panginoon, at ang blessings, Panginoon, ay igawad mo, O Diyos, sa bawat isa samantalang kapurihan. Kaluwalhatian naman, Panginoon, ang ibinabalik namin, O Diyos, hallelujah, sa iyo lang pong banal at tanging pangalan lang. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen. So, yan mga kapatid, at God bless Sister Virgie, Sister Eunice, thank you. Thank you. Ang cute naman. So, Sister Cheat Dalit, thank you so much. God bless mga kapatid sa inyong lahat. Kayong lahat ng nandyan sa screen, di ko na po kayo may isa-isa. At maraming salamat na sinamahan ninyo ako ngayon. At patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. God bless po. At medyo maganda-ganda yung panahon ngayon mulang kagabi dito. Kaya salamat pa sa Panginoon. At maaraw man pero maganda sa pakiramdam. God bless po. Ingatan nyo ang inyong mga sarili. Babay na po.